Hi guys! For today's video nga pala ay ibabahagi ko ang 10 mistake na di ko ginagawa na dapat pala ay noon ko pa ginawa. Umaga, noon ko pa inayos. So, kung baguhan kang nag-YouTube, kung napapanood mo ang video na to, tapusin mo hanggang dulo. Dahil babahagi ko itong 10 mistake na to na hindi ko ginawa na dapat noon ko pa ginawa. Alright. So, stay ka lang. So, ito pala guys is based on my experience. Sarili kong experience tong ibabahagi ko ha. Galing talaga to sa akin. Alright. So, start na tayo. So, number 1 is plan. Okay, so big mistake ko is plan. Kumbaga, may video ako, halimbawa, nag-a-upload ako ng video, kung ano lang ang meron akong na-videoan ngayon, yun lang yung i-upload ko sa YouTube ko. Kumbaga, hindi ako nagpaplano. Hindi ako gumagawa ng plano. Dapat kasi pag gumawa tayo ng video, nagpaplano tayo kung ano yung gagawin nating video. Alright? So, yun, mali ko yung isa ito sa mali ko itong plan, without planning. Hindi ako nagpaplano ng video. Basta na lang ako nag-upload. Yun, guys. Isa pa yung, thumbnail. Marunong akong gumawa ng thumbnail. Marunong ako maglagay sa mga videos ko ng thumbnail. Pero, isa yan sa hindi ko rin ginagawa, yung maglagay. Tinatamad ako. Tapos, yung title, hindi ko pa masyado inaayos. Then, description. Hindi ako naglalagay ng description. Lalo na yung tags. Napaka-importante ng tags. Yun. Hindi ako naglalagay. So, napaloob yun sa number 1, no? Sa plan. So, yung thumbnail, title, description, at tags. Then, number 2, time and effort. Yan, mistake ko yan. Kumbaga, puro ko YouTube. Hindi ako nagbibigay ng, oras, effort. Kumbaga, sa paggawa ng video kasi, kailangan natin magbigay ng, talaga, gumugol ng oras at effort. So, ayun, dapat bago gumawa ng video, kailangan mag-research ka muna, ganun. Pag seryoso ka talaga sa pag-YouTube. So, ito is based talaga sa experience ko. Ang tagal ko na dito sa YouTube, ito nga rin talaga yung focus ko kaysa sa TikTok, tsaka Facebook. So, na-realize ko to. So, puro ko upload, ganyan. Hindi ako nagre-research or nagbibigay ng effort dun sa ginagawang video, ganyan. So, yung number 2, wala akong time and effort. So, kailangan dapat dito sa pag-YouTube, kapag gumawa ka ng video, kailangan ng time and effort, guys. So, isa yun sa mali ko. Walang ganun. Wala akong ganun. So, dumako naman tayo sa number 3. So, number 3 natin is layout or script. Basta layout yung number 3, guys. So, yan, isa sa mali ko is upload ako ng upload ng video na parang wala lang, ganun. Basta maka-upload lang ako, okay na ako. Pero mali pala yun. So, dapat gumawa tayo ng layout or script para organize yung ginagawa nating video. Okay? So, napaka-importante ng layout or script. Basta layout, guys. Okay, yun yung number 3. So, isa yan sa mali ko. Mali natin. Number 4 is editing. Ala. Ito talaga ako, napakatamad ko mag-editing. So, dapat, kung gusto natin mag-grow talaga dito sa pag-YouTube or gusto natin talaga to, willing tayong matuto mag-editing. So, kahit yung basic lang. Ako kasi,
nagka-cut lang ako. Although nagbibideo-video lang ako, pero nagka-cut lang, ganun. Pero dapat din pala maglagay ng mga sound effect or mga picture, ganyan. Basta basic lang. Pero ako, tinatamad ako. Mag-cut lang, ganun. Ganun lang. So, maglagay ng music sa videos ko, ganun. Parang tinatamad ako mag-editing, ganyan. Ganun lang. Ako nag-edit ako, kinakat lang, tapos kadalasan, lalo na sa short, ang ginagawa ko no voice na walang kumbaga nilalagyan ko lang siya ng music. Pero nakaka-copyright din, so mali ko rin yun. So parang hindi ako tumututok sa pag-edit. So mahina tayo sa editing, guys. So mali ko yan. Dapat pala nag-aaral ako. So yun yung number 4. Number 5 is portrait. So dapat kapag long video yung video natin, kailangan naka-portrait 16:9. Okay, dapat naka 16:9. Pero isa yan sa mali ko rin na pag nagbi-video ako, ganito siya, guys. Ganyan. Nakaganyan. Nakatayo. Dapat pala nakaganito ang pag tinitik natin yung sarili natin, binibideo natin ang sarili natin, dapat nakaganyan yung cellphone. Ganyan, hindi nakatayo. Okay lang sana kapag short yung videos natin, sa short natin siya ina-upload. Pero kapag sa long video, kailangan ganito. Nakapahiga, ganyan. 16:9. Para hindi siya mukhang yung sa left and right may itim. So, dapat naka 16:9. So, isa sa mali ko is hindi ko ginagamit yung 16:9 kundi nakapatay, ganyan. Mali ko yun. So, dapat kapag mag-upload tayo ng long video sa YouTube natin, kailangan naka 16:9. Nakapahiga, ganyan. Hindi patayo. Alright. So, number 6. So, number 6 natin is inconsistent content. So, ibig sabihin, dapat, pag nag-upload tayo, hindi iba-iba. So, isa sa mali ko rin talaga yan is, paiba-iba ako nang ina-upload sa YouTube channel ko. Sa long video, sa short, saka sa live. So, iba-iba. So, ang hirap din kasi mahanap yung yung niche. So, siyempre, hanggang ngayon, kumbaga parang hinahanap ko pa rin kung ano yung kumbaga nagtatry-try pa rin ako. So, sa ngayon naman, mas maraming video natin videos ko pero sa short to ha, hindi sa long video. Sa short is, karamihan talaga ngayon ngayong 2026 is, pinocus ko talaga, marami akong video is yung pagluluto, cooking, kasi parang doon ko na medyo naramdaman yung may nagko-comment, may nagla-like, tsaka nakakuha ko ng subscriber. Ayun. So, number 6 natin is inconsistent. So, ang mali ko to is, hindi ko kasi kaya kumbaga paiba-iba ako ng ina-upload. Yung dapat pala daw kung halimbawa ipagluluto lang, pero hindi ko pa rin talaga kaya. Nakakapag-upload pa rin ako ng hindi nagluluto. Kumbaga, hindi ko kaya. Nakakapag-upload pa rin ako. So, dapat pala consistent ka. So, yung number 6 natin, inconsistent. Paiba-iba. Yun ang ibig sabihin. Dapat stick ka lang sa isa. Yung akin is inconsistent. Yun, mali ko yun. Hindi ako nag-stick sa isa. Yun. So, number 7 is numbers. So, anong ibig sabihin nito?
mali ko to guys. Big mistake ko talaga to. Sa mga videos ko, hindi ako naglalagay ng numbers. Ibig sabihin, parang ganito sa videos natin. Kumbaga, first time ko tong gawin na video ko dito sa YouTube na in-upload ko na may numbers. So, mapapansin nyo, ang title ng video natin ngayon is 10 Mistake. 10 Mistakes sa YouTube. Ano ba? Ang 10 Mistakes sa YouTube. Oh, yun ang title ng natin video natin. So, first time ko itong gawin. So, mapapansin mo, 10 Mistakes sa YouTube. Hindi, kumbaga, may number. Hindi ko naman itong ginagawa, di ba? Kung makapansin nyo. Although may previous video ko na nagtatry ako, pero hanggang 3 lang kanya. Pero parang hindi siya na-organize. So ngayon, parang tinatry ko yung sarili ko na medyo mag-effort. Ngayon, nag-effort ako guys. Makapansin nyo yan. So, yun, numbers. Dapat maglagay tayo ng numbers, ganyan. Kasi, kapag hindi tayo naglagay ng number sa ginagawa nating video, parang walang patutunguhan. Kung mapapansin mo, kapag hindi ka naglagay ng number, parang walang katapusan yung sinasabi mo. Kumbaga, daldal ka lang ng daldal. Parang walang katapusan. Kumbaga, parang walang laman. Parang walang laman, ganun. So, dapat maglagay ka ng number para organized din. Parang may katapusan. Ayun. So, isang mali ko noon, hindi ako naglalagay ng number. So, ngayon, sa mga asahan nyo, nasa mga susunod na mga upload natin, may numbers. So, ayun, number 7. So, number 8 is, number 8, guys, is private. Anong ibig sabihin nito? So, mali ko is, pag nag-upload ako sa YouTube, naka-public. So, dapat pala naka-private muna. Kasi, para i-ready ng YouTube or yung system, dapat naka-private muna. Huwag munang i-public yung ina-upload nating video. Kasi, i-edit pa natin yun. So, lalagyan pa natin ng thumbnail, ng title, ng description, ng tags, ganyan. Ipa-private muna yung video na in-upload natin. Ang mali ko guys, pag-upload ko sa video ko sa YouTube channel ko, ay naka-public na agad. Yun nga, wala, yung iba nga yung na-upload ko, walang title, walang description, walang tags. So, mali ko talaga yun. So, naka-public na agad yung video ko. Dapat pala, naka-private. I-private mo yun kasi i-edit pa yung thumbnail, yung title, yung description, at tag. Yun, guys. So, number 9. Number 9 natin is, yung mali ko is, pag nag-upload ako ng video sa YouTube channel ko, sa YouTube apps ko, mali pala yun. Number 9 natin, YouTube apps. Okay. So, mali ko is, nag-upload ako ng video sa mismong YouTube apps. Hindi pala doon. Dapat naka-desktop site. Doon tayo mag-upload. Ako, dito sa mismong apps talaga. Mali pala yun. Kasi, kaya wala masyadong views yung videos ko. Yung mga videos natin, maaaring nangyayari din ito sa'yo. Dahil doon ka nag-upload, doon tayo nag-upload sa mismong apps. Mali yun, guys. Yun ang number 9. So, number 10, the last but not the least, is call and action. Okay. So, ibig sabihin, call and action, isa ito sa mali ko rin is, pag nag-upload ako ng video, dun sa videos ko is, hindi ko nilalagyan ng
subscribe button. Or hindi ko sinasabi na please like and comment or subscribe. Please like and subscribe ganun. Please like, comment, and subscribe. And pakipindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. O, ganyan. Call and action. So, yun yung number 10. So, isa sa mali ko is hindi ako, parang kulang-kulang ako ng ganun. Hindi ako naglalagay ng subscribe button at hindi ako nagsasabi ng ganun. Like and subscribe or share or comment. Ganyan. Yun last guys. So, sana kung umabot man kayo sa punto na ito, sana may natutunan kayo, okay? So, alam ko, na-experience nyo rin to. So, ang tagal-tagal nyo na sa pag-YouTube, pero hindi pa rin kayo nag-grow kasi siguro, yun nga, may mali kayo. So, ako, na-realize ko to. So, kumbaga, hindi lang ako mapakali. Hindi lang ako mapakali na hindi ko ma-share tong aking experience at realization. Alam kong ikaw rin na nanonood siguro, ikaw gusto mo rin ng malaking views, ng subscribers, ng likes, ganyan. Siguro nga, yung mga videos natin kulang sa value, walang value, ganyan. Kaya siguro yun din ang dahilan. So ako, hanggang kaya ko is sana masundan pa to. Masundan ko pa. Makapag-produce ako ng mga videos na mapupulutan ng aral. Sana kung nagustuhan mo to, please pa-like and subscribe guys. Baka naman, di ba? So yun, tulungan tayo dito guys. So ayun, bye-bye na guys kasi anong oras na ba? 9:39 na. So, may naghihintay pa sa akin. So, that's it. Thanks for watching. Bye-bye. See you my next video. Bye-bye.